Dahil na-realize niyang hindi pa niya nakikita ang spell na ito dati, nagtaka siya kung bakit ang mga Demon Lord sa mundong ito ay may mga kakayahan na hindi kailanman umiral sa version ng laro. Habang itinataboy niya ang mga undead, napansin ng Demon Lord ang huling tao na bahagya pang buhay na nagtatago sa malapit. Dahil natutuwa, nagpasya siyang ang survivor naman ang isunod. Nanigas sa takot ang lalaki nang mapagtantong nakita siya ng monster. Bago pa makagawa ng hakbang ang boss, biglang tinapyas ng ating bida ang kamay nito. Sumisigaw na ang laban ay sa kanya, hindi sa ibang tao. Galit na umungal sa sakit ang Demon Lord at naging kulay lila ang kanyang katawan. Isang system message ang lumitaw, na nagpapakitang malubha siyang nalasan at nababawasan ang kanyang health bawat segundo. Sa tindi ng galit, insummon ng Demon Lord ang Ice Chimera. Pagkakita rito, napangiti ang ating bida dahil ito ang eksaktong hinihintay niya. Agad siyang sumabak sa laban at tinalo ang Chimera, sa wakas ay nakuha ang fang nito, bagamat ang durability ng kanyang centipede equipment ay bumagsak sa ilalim ng 500. Paglingon sa boss, sinabi niya rito na tapos na ang laban. Isang bagong window ang lumitaw, na nag-aanunsyo na ang ikatlong skill ng Centipede Sword ay na-unlock na. Samantala, abala pa rin ang Guildmaster sa pagpatay ng mga tao para dagdagan ang kanyang timer. Sinabi niya sa huling nakaligtas na lalaki na wala na itong matatakbuhan. Nang itataas na niya ang kanyang espada para tapusin ito, isang malakas na bagzo ng hangin ang nagpatalsak sa sandata mula sa kanyang kamay. Ang babae mula sa association ay humakbang pasulong sa gitna ng unos, idinideklarang sa wakas ay nahanap na niya ito. Inilista niya ang kanyang mga krimen, pagpatay, human trafficking, illegal gambling, at black market item production, sinasabing ang mga ito ay simula pa lamang ng kanyang mga kasalanan. Ngayon, pinapatay pa niya ang sarili niyang mga guild members para nakawin ang kanilang time limits. Talagang pinatutunayan niya ang kanyang malupit na reputasyon. Bigla niyang insummon ang Spirit of Water na si Undyne, ang Spirit of Fire na si Ifrit, at ang Spirit of Wind na si Sylphid na tinawag niya kanina. Pinanood siya ng Guildmaster ng mabuti, na pagtatanto na ang kanyang mga elemental ay pawang mga top tier, at nakokontrol niya ang tatlo ng sabay-sabay ng hindi man lang pinapawisan. Sinubukang magmukhang kampante, hiningi niyang malaman kung sino siya at kung nagtatrabaho ba siya para sa association. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Mila Goldlin mula sa League of Eight at idineklara na narito siya para arestuhin ito sa ngalan ng Adventurer Association. Bumalik sa loob ng silid ng Demon Lord, nakaramdam ng katuwaan ang ating bida dahil kaka-unlock lang niya ng ikatlong skill ng kanyang espada. Galit na galit ang Demon Lord, sinasabing pagod na siya sa pagmamatigas nito at dudurugin na lang siya sa halip na kainin. Sa isang mabilis na pagbulusok, ibinuko ng boss ang kanyang mga pakpak at lumipad sa hangin, tumatawa habang nakatingin sa ibaba, inaasar ang bida na manatili sa lupa kung saan siya nararapat. Pero ang bida ay tumaas din sa hangin, ngumingiti ng may katuwaan, sinasabing, sa wakas, nagiging kawili-wili na ang laban. Nagulat ang Demon Lord nang makita siyang lumilipad. At matapos ang sandaling hindi paniniwala, nangutya ito na hindi niya mapapanatili ang bilis na iyon ng matagal. Binuo niya ang Trident of Despair at inihagis ito sa bida, sumisigaw na sinumang makikialam sa misyon ay mamamatay. Iniiwasan ng ating bida ang bawat atake ng madali, na lalo lamang nagpagalit sa Demon Lord. Habang muling sumusugod ang boss, ginamit na niya sa wakas ang ikatlong skill ng kanyang blade, na nagpapahintulot sa kanya na tunawin ito sa anumang hugis. Bago pa malaman ng boss, ang ating bida ay nasa ibabaw na niya na may dalang higanteng espada na handa siyang talsikan. Ang tama ay bumaon ng diretso sa sandata ng Demon Lord at tumagos sa katawan nito sa isang galaw. Isang system notification ang nagpaalam sa kanya na tinalo niya ang dungeon boss sa loob ng 1 oras, 21 minuto, at 35 segundo. Napangiti ng maliwanag ang ating bida, na pagtantong kakabreak lang niya ng sarili niyang record. Ang nag-iisang nakaligtas na lalaki sa malapit ay nakatitig sa kanya sa hindi paniniwala, hindi moari kung paano nagawang pumatay ng isang tao ang isang Demon Lord ng mag-isa. Bigla itong naubusan ng timer at na-teleport pabalik. Kahit na mawawala ang kalahati ng kanyang mga item at gold, natutuwa ang bida na kahit papaano ay buhay siya.
Pagtingin sa eyes kay Mira Fang sa kanyang kamay, napangisi siya sa sarili. Ngayon, isa na lang nasangkap ang kulang, ang ancient red soil. Kapag nahanap na niya ito, sa wakas ay makakagawa na siya ng elixir na ganap na magpapagaling sa kanyang ina. Pero bago pa siya makapagdiwang, biglang nayanig ng malakas ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lalo pang lumakas ang mga pagyanig at tumingin siya sa paligid ng may kalituhan, nagtataka kung ano ang maaaring nagdudulot ng ganoong katinding vibrasyon. Ang eksena ay bumalik sa Association Girl at sa Guildmaster kung saan tinawag niya itong malupit bago siya naglunsad ng atake. Mabilis nitong iniwasan ang kanyang serye ng atake gamit ang short sword. Sinundan niya ito ng isang malakas na galaw na tinatawag na torrential wave na hinarangan naman nito ng walang kahirap-hirap. Mula sa malayo, pinagmamasdan ng ating bida ang laban at napagtanto na ang mga pagyanig na naramdaman niya kanina ay nanggaling sa kanilang labanan. Nanood siya ng mabuti, napapansin ang kahangahangang swordsmanship ng Guildmaster, at nagtaka kung ito ba ang taong hinahanap ng babae. Kinukutya siya ng Guildmaster, minamaliit ang kanyang lakas at sinasabing hindi siya karapat-dapat sa kanyang titulo sa League of Eight. Inihagis nito ang kanyang espada, nagpapadala ng matatalas na bugzo ng hangin, at nang saglit na mawala ang focus ng babae, mabilis itong kumilos at hiniwa siya. Tumatawa ng may kumpiyansa, ipinagmamalaki niya na tapos na ang laban at mas mahina ito kaysa sa inaasahan niya. Ang babae naman ay nanatiling kalmado at kinutya siya pabalik. Ipinaalala sa kanya ang kanyang mga pagkakamali at kung paano hindi niya kailanman naintindihan ang kanyang mga limitasyon. Ang kanyang mga salita ay nagpayanig sa lalaki at bigla niyang na-realize na ang figurang inatake niya kanina ay isa lamang, after image. Sinabi ng babae sa kanya na dahil minsan na siyang naligaw ng landas matapos mapatalsik sa association, ipakikita niya rito kung ano ang hitsura ng tunay na lakas. Nagsimulang magpanik ang lalaki, nakakaramdam ng napakalakas na kapangyarihang nabubuo sa paligid niya. Sa likuran niya, lumitaw ang spirit of heavenly thunder na si Kiran. Ang kanyang mukha ay napilipit sa takot ng marealize na kaya pa nitong mag-summon ng ikaapat na spirit. Pero bago pa siya makapag-react, isang higanting kidlat ang tumama at nagpabagsak sa kanya. Kalmadong idineklara ng babae na ito ang parusa para sa kanyang mga krimen. Mula sa malayo, nanunood ang bida, kapwa humahanga at natatakot sa kanyang kapangyarihan. Inisip niya sa sarili na ang pagbangga sa isang taong katulad niya ay isang napakasamang ideya. Nang tumalikod na siya para umalis, napansin siya ng babae at tinawag ang kanyang pangalan. Kinikilala siya bilang si Jean Friday mula kanina. Nagulat, kinakabahan niyang iginiit na hindi siya naninilit. Siniguro nito sa kanya na wala itong pakialam dahil hindi naman siya nakialam. Pagkatapos ay tinanong kung siya ba ang tumalo sa Demon Lord, sinasabing hindi na niya nararamdaman ang presensya nito. May pagmamalaki niyang kinumpirma ito at binati siya ng babae bago sinabing kailangan na niyang umalis at mabilis na naglaho. Pagkaraan sa Adventurer Association Headquarters, nakakulong na ang Guildmaster. Nagpasalamat ang presidente sa babae sa matagumpay na pagtatapos ng kanyang misyon, at mapagpakumbaba itong sumagot na ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin. Pinuri pa siya ng presidente, sinasabing ang Windsnake Guild ay malapit ng mabuwag, at ang kanyang mga ginawa ngayong araw ay magpapadala ng malakas na mensahe sa iba pang mga kriminal na guild, na makakatulong sa pagbabawas ng mga krimen sa hinaharap. May balak sana siyang sabihin pero tumigil siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Napansin ito ng presidente at nagtanong kung may problema ba. Inamin ng babae na hindi ito tungkol sa misyon, tungkol ito sa isang adventurer na kamakailan lang niyang nakilala, isang taong kumuha ng kanyang kuryosidad. Samantala, lumipat na ang ating bida sa Ground 3. Sa pagtingin sa paligid, napansin niya na ang pagtalo sa demon dito ay magbibigay sa kanya ng huling sangkap na kailangan niya para sa elixir. Sinuri niya ang kondisyon ng kanyang sandata at nakita na ang durability ng centipede ay bumagsak sa 279 na out of 1,500. Dahil napagtanto na baka masira ang kanyang sandata kung makikipaglaban siya sa isa pang malakas na monster, nagpasya siyang oras na para maghanap ng kapalit, ang kanyang ikaapat na hidden rank equipment. Naglakbay siya sa Central City at pumasok sa Flying Dragon Inn. Nang tanungin kung balak niyang manatili, sumagot siya na isang araw lang siya roon at humiling ng mga kwarto sa ikatlo at ikaapat na West Sides. Matapos maaprubahan, pumasok siya sa loob,
nakahinga ng maluwag na naaalala pa niya ang code na ito. Pagbaba sa hagdan, nakakita siya ng isang malaking arena ring sa ibaba. Isang kumikinang na system window ang lumitaw sa harap niya, na nagbubunyag na ito ang ground-free hidden rank dungeon na tinatawag na underground boxing gym. Sa loob ng ring ay nakatayo si Mayweather, na kilala bilang pinakamalakas na boxer sa kasaysayan. Hinamon siya ng boxer na patunayan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paghakbang sa loob ng ring. Ngumisi ang ating bida, iniisip na pareho pa rin ito gaya ng dati. Bagamat mukhang joke character ito sa simula, alam niya na isa itong seryoso at mapanganib na kalaban. Ang pagkuha ng hidden equipment ay maaaring hindi ganoon kadali, pero kaya pa rin niya itong gawin. Pumasok siya sa ring at ang boses ng announcer ay umalangaw sa arena. Ipinapakilala ang laban sa pagitan ng champion at ng bagong challenger. Naghiyawan ang madla habang inaanunsyo ang stats. Si Mayweather ay tumitimbang ng 280 pounds at may taas na 6.5 feet. Mayroon siyang record na 108 wins na lahat ay knockouts. Samantala, ang ating bida ay tumitimbang ng 150 pounds at may taas na 5.8 in. Simple lang ang mga panuntunan, walang sandata, may 3 minutong time limit, at ang mga puntos ay ibibigay para sa mga malilinas na tama sa mga invisible target zones. Ang unang makakaabot ng 10 puntos o makakascore ng knockout ang mananalo. Sa tindi ng tensyon at hiyawan ng madla, idineklara na ng announcer ang pagsisimula ng laban. Pagkatapos ng anunsyo, sumugod ang boxer ng diretsyo sa ating bida at nagpakawala ng isang malakas na punch. Hinaranggan niya ito ng madali at napansin na sa kabila ng malaking pangangatawan ng boxer, ang bilis nito ay medyo maganda pa rin. Nagpakawala pa ito ng isa pang punch, pero mabilis niyang iniwasan at humakbang paatros bago gumanti ng sariling tira. Hinaranggan ni Mayweather ang atake, pero ipinapakita pa rin ng window na ang bida ay nakakuha ng 1 puntos. Kinutya siya ng boxer, tinatanong kung naging maganda ba ang pakiramdam sa unang puntos na iyon, pero nanatiling kalmado ang bida. Inamin na alam niyang hinayaan lang niya ang unang puntos na iyon ng sadya. Hinimok niya ang champion na itigil ang pagpipigil at lumaban ng seryoso. Natuwa ang boxer, ngumisi at sumang-ayon, nagpas siyang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Nagsimula siyang umatake ng walang humpay. Ang kanyang mga suntok ay sobrang bilis na tila malabo na sa hangin. Pero iniwasan ng ating bida ang bawat isa. Pinagmamasdan siya ng boxer at humanga ito, pero alam nitong mauubusan na siya ng stamina soon. Ang ating bida ay nakakadepensa lamang laban sa mabangis na atake nito, kahit na nangangahulugan itong pagsuko ng ilang puntos. Sa katunayan, wala siyang paraan para manalo sa laban na ito. Ayon sa game mechanics, ang bilis at lakas ng kanyang kalaban ay patuloy na tumataas sa tuwing nakakakuha ito ng puntos, at ang tanging paraan para ituloy ang story ay ang matalo. Ang score window ngayon ay nagpapakita na ang boxer ay may 43 puntos, habang ang ating bida ay may 1 lang. Isinandal siya nito sa kanto at patuloy na sinuntok, hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabawi. Bahagya lang nagawang umiwas ng bida para hindi ma-knockout. Alam niya na hindi siya pwedeng manalo, pero para makuha ang ika-4 na hidden equipment, kailangan niyang mabuhay sa loob ng ring sa loob ng 3 minuto. Bago pa makapagpakawala ng susunod na suntok ang boxer, mabilis na kumilos ang ating bida sa ilalim nito at tinamaan ito sa mukha ng ilang beses, nakakuha ng 9 na puntos. Ang panunood sa kanyang paglaban ay lalo lamang nagpa-excite sa lalaki, at nagsimula itong manuntok ng mas malakas pa. Sa wakas ay nakatama ito ng isang killer uppercut, pero kumapit ang ating bida. Halos paubos na ang oras, kaya ginawa na ng boxer ang finishing move. Sumugod ito sa bida at nagpakawala ng isang straight punch pero nasuntok din pabalik sa parehong oras. Napangiti ito habang sinasabi ng bida na hindi niya kayang ma-knockout ngayong araw. Natapos sa wakas ang laban na ang boxer ay nakakuha ng 77 puntos habang ang bida ay 49 lamang. Nagpasalamat ang boxer sa kanya para sa laban dahil siya lang ang nakatagal hanggang sa huli at binigyan siya ng regalo. Malugod na tinanggap ng bida ang regalo dahil ito naman talaga ang target niya simula pa noong una. Ito ang ika-4 na hidden equipment na tinatawag na soul bandage.
Dinodoble nito ang kanyang attack power gamit ang Flaming Fists at pinapayagan siyang gumanti sa isang atake na may 3 beses na lakas. Gaya ng dati, ang ikatlong skill ay nakalock pa sa ngayon. Dahil dito, pakiramdam ng ating bida ay handa na siyang hamunin ang ikatlong Demon Lord. Dumiretso siya sa S-rank dungeon ng Ground 3 na kilala bilang Revenant Ruins. Ang dungeon na ito ay kakaiba dahil walang mga monster sa loob, tanging ang Demon Lord lamang. Simple lang ang panuntunan, talunin ang Demon Lord at makiklear mo ang dungeon. Pero ang paghahanap sa kanya ay halos imposible dahil mayroon lamang 0.1% na pagkakataon na makatagpo siya. Ang mga adventurer ay karaniwang nag-uukol ng walang katapusang oras sa paghalughog sa bawat pulgada ng desyertong guho, para lamang umalis na pagod at walang dala. Walang ganoong oras ang ating bida para mag-aksaya. Sa halip na maghanap ng walang patutunguhan, nagpasya siyang pilitin ng boss na lumapit sa kanya. Sa pag-scan sa tigang na lupain, nakahanap siya ng isang kabaong na nakabaon sa ilalim ng buhangin. Tahimik siyang humingi ng paumanhin sa kaluluwang nagpapahinga sa loob bago ito buksan, at isang maliwanag na liwanag ang lumabas, kumalat sa buong guho. Agad niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya na paparating. Nayani ng malakas ang lupa at mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang ikatlong Demon Lord na si Jackal. Ang Revenant Ruins ay tinatawag ding libingan ng mga multo, isang lugar na sinasabing naglalaman ng mga espiritu ng hindi mabilang na mga taong namatay rito noong nakaraan. Bilang tagapangalaga ng mga patay, pinarurusahan ni Jackal ang sinumang nanggugulo sa kanilang pahinga. Nagsimula na siya sa kanyang madilim na incantation, at kalmadong isinuot ng ating bida ang soul bandage. Bilang tugon, inactivate ni Jackal ang kanyang signature ability, ang Scales of Judgment, at inilagay ang kaluluwa ng bida sa mga ito, idinedeklara na siya mismo ang maglilinis nito. Ang timangan ay tumigilid sa kanya at isang mensahe ang lumitaw sa kanyang harap na nagpapalem na lahat ng kanyang stats ay nabawasan ng 30%. Nagbabala ang boss na magsisi na siya gamit ang kanyang buhay pero nanatili siyang kalmado. Alam na niya na mangyayari ito. Ang Scales of Judgment ay isang penalty debuff, isang parusa sa paglaktaw sa normal na proseso ng dungeon. Ito ang kabayaran sa pagpilit ng maagang pakikipagtagpo sa boss. Para sa ating bida, isa lang itong hadlang, isa na nagpapasaya pa lalo sa laban. Ngayon, ang tanging kailangan niyang gawin ay talunin ang boss bago ito gumamit ng ilang skill na wala sa laro. Habang nagsasalita siya, umatake ang boss, nagpapakawala ng tadtad na dark bullets. Mabilis siyang umiwas, iniiwasan ang bawat tama. Dahil ang kanyang hallucination skill ay hindi gumagana sa mga monsters, ang labanang ito ay kailangang umasa lamang sa physical combat. Gumanti siya ng isang punch, pero naglaho ang boss at muling lumitaw sa likuran niya, at muling bumaril. Mabilis siyang tumugon, tumalon palayo at sumugod sa kanya, tinitira ito ng direkta. Hinaranggan ng boss ang kanyang atake at gumanti ng isa pang serye ng bullets, dahilan para mapilitan siyang umurong. Nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang katawan mula sa stat debuff. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang humantala sa kanya, at ang kanyang status window ay kumislap dahil sa isang papasok na tawag mula sa kanyang kapatid. Sinulyapan niya ito, nag-aalala na baka may nangyari sa kanilang ina, pero alam niyang hindi ito ang oras para sumagot, kaya nagpasya siyang tapusin ang laban ng mabilis. Nagbago ng taktika ang Demon Lord, nag-summon ng isang umiikot na Black Vortex. Agad na inactivate ng ating bida ang kakayahan ng Soul Bandage, na ikinagulat ng Demon Lord. Ang kanyang kamao ay nagliyab dahil sa kanyang unang skill na nagde-double ng kanyang attack damage habang inuubos ang kanyang health bawat segundo. Sumugod siya pasulong, tinamaan ang boss sa mismong mukha at pinatalsik ito. Mabilis na inayos ng Demon Lord ang kanyang sarili sa hangin, ngumingisi ng may panghahamak habang kinukutsa ang lakas ng kanyang flaming punch. Sumagot ang bida sa pamamagitan ng pagsasabi rito na itigil ang Saturday. Lalo itong nagpagalit sa boss, at nag-summon ito ng umiikot na vortex ng kadiliman. Agad na naramdaman ng bida ang kakaiba sa atakeng ito. Mula sa vortex, pinakawalan ng Demon Lord ang kanyang nakamamatay na skill na Night Meteor. Isang higanteng itim na kamao ang lumabas mula sa kawalan, tumama sa bida ng may matinding lakas at nagpatalsak sa kanya sa isang pader na natabunan ng mga guho.
Nagmayabang ang boss na nakita na nito ang lakas ng kanyang invisible fist. Habang nakaupo sa gitna ng mga guho, nagtaka ang bida kung bakit ang mga Demon Lord sa mundong ito ay may mga kakayahan na kakaiba sa mga naaalala niya sa laro. Habang sinusubukan niyang tumayo, dahan-dahang lumakad ang boss papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang status window ay muling umilo dahil sa isa pang tawag mula sa kanyang kapatid. Tumigil ang Demon Lord para handgan ang kanyang tatag, pero ang panunukso nito ay lalo lang siyang nairita. Ang kanyang Fire Fist power ay umuubos ng kanyang health bawat segundo, at nararamdaman niyang paubos na ang kanyang buhay, pero wala siyang ibang pagpipilian dahil kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Habang iniiwasan ang isa pang dark attack, muli na namang umilo ang kanyang screen dahil sa tawag ng kanyang kapatid. Isang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa kanyang dibdib, at dahil hindi na ito kayang baliwalain pa, inactivate niya ang kanyang teleportation skill. Sa isang iglap, naglaho siya sa paningin ng boss at muling lumitaw sa kaloob-looban ng mga guho, malayo sa labanan. Doon, sa wakas ay sinagot niya ang tawag. Nangangatog ang boses ng kanyang kapatid habang tinatanong kung nasaan siya. Ipinaliwanag niya na nasa gitna siya ng mahalagang bagay, pero umiyak ito na wala ng gaanong oras ang kanilang ina at kailangan na niyang umuwi agad. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, nahanap na naman siya ng boss. Tinapos niya ang tawag, nangangako sa kanyang kapatid na babalik siya agad. Inakusahan siya ng Demon Lord na sinusubukang tumakas matapos lapastanganan ang isang kaluluwa.